Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Sinulat ko ito para maibahagi kong aking karanasan. 4 na taon na nakalipas. Bago ang lahat, hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Joanne, 37 years old. Isang housewife at nag-aalaga lang ng aking 2 anak. 4 na taon ang nakalipas. Ako'y napasama sa mga relihiyosong tao. Kami ay umaakyat ng bundok para magdasal at makisalamuha sa katulad naming nananampalataya. Ginagawa namin ito 3 beses sa isang taon. Aaminin ko, nung unang sama ko dito, ay ramdam ko talagang aliwalas at kapanatagan sa aking damdamin. Gawa siguro nito ng lecture ng mga matataas na madre. Noong unang punta namin dito, sa unang tingin, ay tila matatakot ka sa aura ng lugar. Dahil bundok ito, hindi ka basta-basta makakabalik at makakauwi. Mahaba-habang lakarin din ang iyong lalakarin upang makapunta dito. Hindi ko na lamang babanggitin kung saang lugar to. Gaya ng sabi ko sa unang tingin, ay tila matatakot ka dahil lahat ng tao ay nakasuot ng kulay puting damit. Nakaapak lang at walang suot na tsinelas sa mga deboto dito. Kanya-kanya rin sila sa mga ginagawa kapag tapos na ang oras ng dasal. Kasama kong nagpupunta dito ang aking kaibigan na si Danica. Siyang nag-introduce at nagbigay idea sa akin tungkol sa pagsamba sa bundok. Naniniwala kasi sila na mas payapa at mas madaling madinig ng Diyos kapag tahimik at nasa mataas kang lugar, gaya ng mga bundok. Aaminin ko noong una niyang binanggit sa akin tungkol dito, ay pinagtawanan ko pa siya. Ano nga ulit yung kinakwento mo nung isang araw, Danica? Yung tungkol sa pagdadasal niyo sa bundok? Ah, oo. Nakwento ko ba sa iyo nung nakaraan? Ay hindi. Kaya ako nga naitanong, di ba? Kinuwento mo sa amin ni Abner ito nung isang araw. Ganun ba? Sumasamba kami dito tuwing Marso, August at January. Halos ilang araw din kaming nag-i-stay doon dahil medyo malayo sa bahayan at malayo ang lalakarin mo makapunta lang doon. Ano naman ang dahilan mo sa pagsamba dito? Bakit hindi na lang kayo sa simbahan dito sa atin sa bayan? Sabi kasi ni Apo, mas madali daw madinig ng Panginoon pagkatahimik ang pinagdadasalan mo. Siya nga pala, si Apo ang unang nagsama sa amin doon. Siya ang unang nangunguna at nangangasiwa sa mga nagdadasal sa bundok. Ganun ba? Baka pwede mo naman akong isama dyan minsan. Naku-curious lang ako. Baka pwede din ako magdasal nang gumanda naman ang buhay namin. Pabiro kong sabi kay Danica. Oo ba? Tamang-tama. Pupunta kami sa isang buwan dito. Kung gusto mong sumama, isasama kita. Positibong sagot ni Danica. Dumaan ang mga araw. Hindi ito mawala sa aking isip. Nagsimula na din ako magtanong-tanong at mag-research ngunit wala naman idea ang mga kamag-anak ko tungkol dito. Hanggang sa magsimula na akong maghanap ng mga litrato tungkol dito. May nakita akong mga litrato online. Imahe ng mga tao na nagsasayawan at nagkakantahan. Meron din nagkakainan. Pero may pumukaw ng aking pansin. Isang matanda na tila nakatitig sa akin sa pamamagitan ng litrato. Sa hindi inaasahan, ay biglang nawalan kami ng internet. Maya-maya pa, ay bumalik din ito. Ngunit nakakapagtakang nadilit biglang mga imahe ng aking pinagmamasdan. Dumaan ang mga araw, papalapit ng araw ng aming pagbisita sa bundok. Tuwing gabi, ay iniisip ko na kung anong aking mga ipagdadasal, oras na makapunta kami doon. Gaya ng karamihan, gumawa ako ng listahan. Listahan ng mga hiling na pang sariling interes lamang. Isa rito ay yumaman at mamuhay ng marangya. Lumipas pang mga araw, hanggang sa dumating ang huling gabi ng aking paghihintay. Kasabay din ito ang pagpapaalam ko sa aking mga magulang. Magandang gabi po, Tay, Nay. O Joanne, kumain ka na at makapaghugas na ako ng pinggan. Kumuha ko ng aking pagkain. Habang kumakain, ay nakikipagkwentuhan ng aking nanay at tatay sa akin. Kumusta naman ang trabaho mo, Joanne? Maayos ka naman ba doon? Wala ka namang nakakagalit. Wala po, Nay. Sa katunayan nga po, marami na akong nagiging kaibigan dito. Siya nga po pala, Nay. Magpapaalam na din po pala ako sa inyo. Sinasama po kasi ko ng kaibigan ko sumamba sa bundok. Magre-relax at magdadasal-dasal lang po kami doon. Mga ilang araw din po kaming tutuloy doon siguro. Naku, Joanne. Ano naman ang naisip mo at bigla mong nagustuhan sumamba? Wala naman masamang magsamba. Kaya lang, nakakapagtaka ka naman.
Bakit bigla kang nagka-interes sumamba? Seryosong tanong ng aking nanay. Nanay naman, nagdadasal at nagsisimba naman po ko, no? Hindi nga lang po madalas. At saka, hindi ba delikado sa pupuntahan nyo? Kakaiba naman atang dasalan na yan. Bakit sa bundok pa? Baka naman gusto mo lang gumala ha? Matanda ka na, Joan. Ikaw nang bahala sa buhay mo. Hindi naman po, Nay. Mga relihiyosong tao nga pong makakasama namin doon. Tsak na mababait naman po siguro sila. Saka, kasamahan ko naman po yung kaibigan kong si Danica. Regular po siyang nagpupunta doon. O siya, sige. Bukas ba ito ka mo? Paanong trabaho mo kung ilang araw kang mawawala dito? Opo, Nay. Bukas na po to. Nakapag-leave na po ko. Naayos ko na din po lahat ng dadalin ko. Ganoon ba? Kung ganoon di naman pala kita mapipigilan na. At mukhang handa ka. Basta mag-iingat ka lang sa pupuntahan mo ha. Sagot ng aking nanay. Maya-maya pa, ay humabol pa ng payong aking tatay. Siguraduhin mo lang, Joan, na mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Iwanan mo ang pangalan at numero ng kaibigan mo para kung sakaling di ka namin makontak, ay siyang kokontakin namin. Seryosong sabi ng aking tatay. Opo, tatay. Makakasiguro naman po kayo. O siya, magpahinga na po kayo. At ako na din ang magliligpit ng pinagkainan ko. Inilista ko at iniwan ang number at pangalan ni Danica, gaya ng bilin ng aking tatay. Pagkatapos kong maglinis ng pinagkainan, ay nagpahinga na din ako. Habang nakahiga, ay biglang pumasok sa isip kong matandang nakita ko sa litrato. Nag-iisip ako kung makikita ko ba ito bukas. Lumipas ang magdamag, ay tila hindi ako nakatulog sa sobrang pagkasabik sa aking pagpunta sa bundok. Tila paputol-putol ang aking tulog. Kinaumagahan nito, pagkatapos kong magayos ng aking sarili at ng aking mga gamit, ay dumiretso na ako sa pinagkasunduan na tagpuan namin ni Danica. Nauna ako kay Danica sa aming tagpuan. Maya-maya pa, ay dumating na din si Danica. Daladalang kanyang malaking bag na tila bang daming lamang damit. Tinanong ko siya kung bakit ang dami niyang dalang damit. Hello? Alam mo, hindi ako nakatulog sa sobrang pagka-excite sa lakad natin ngayong araw. Maligaya at pasigaw kong sabi sa kanya. Ako man kaya no, excited na din ako makita si Apo. Ilang buwan ko din siyang hindi nakita. Namimiss ko na din ang mga kwento niya at mga pangaral. Hay, tara na nga, sumakay na tayo. Habang nasa biyahe kami, tuloy ang kwento ni Danica kay Apo. Sa isip-isip ko, ay itong matandang lalaki. Ang edad ay nasa mga 80 to 90 years old. Malayong malayo ito sa aking makikilalang Apo. Halos 2 o 3 oras din ang biyahe namin papunta sa pa-terminal. Mula sa terminal, ay sumakay pa kami ng isang tricycle para makarating sa paanan ng bundok. Pagkababa namin ng tricycle, ay nakarating kami sa bahay ng isang deboto. Dito kami kumain at uminom ng tubig. Habang nagpapahinga, ay nakausap ko din ang isang deboto na may-ari ng bahay ng aming pinagpahingahan. Mabuti naman at makakapunta kayo sa pagdadasalan ngayong Marso. First time mo ba ito, Iha? Opo, naengganyo lang po ako isama nitong si Danica dahil lagi nga po niya itong naikwento sa akin. Ganun ba, Iha? Basta magdasal lang kayo ng nasa loob niyo pagdating niyo doon ha. Marami naman mga aktibidad doon pagkatapos niyo magdasal. Ako siguro hindi mo na makakapunta ngayong Marso dahil walang kasamang aking mga anak. Ganoon po ba? Sayang naman po pala. Maya-maya, ay nag-aya at nagpaalam na si Danica sa debotong nagpatuloy sa amin. O siya, mauuna na po kami sa inyo ha, para di rin po kami abutan ng dilim sa daan. Medyo malayo-layo din po ang lalakarin namin papunta doon. Oo nga, hala, magsimula na kayong maglakad. Basta sundan nyo lang mga sign papunta doon ha. Sigurado naman marami din umaakyat ng ganitong oras. Mas maganda may makasabay kayo. Sana nga po Maraming salamat po sa inihain niyong pagkain sa amin. Sayang nga lang po at hindi kayo makakapunta ngayon. Paano po? Mauuna na po kami ha. Maligayang pagpapaalam ni Danica sa deboto. Habang naglalakad kami papalayo sa bahay ng deboto, ako ay bumalik ng tanaw papunta sa bahay ng deboto. Ako'y nagtataka sa aking nakita. Nakita ko ang deboto na nakadiretso ang 2 kamay at nakatanaw sa amin ito. Sa malayong tingin ay tila nakangiti itong demonyo at tila nagdadasal. Hindi ko na ito tinanong kay Danica dahil baka namamalikmata lang ako. Habang kami naglalakad paakyat ng bundok,
Napansin namin na tila walang tao at walang debotong umaakyat dito. Malayo sa sabi ng deboto na nakausap namin. Sa daanan pa lang ay parang malungkot na dahil walang katao-tao at kailaw-ilaw ang daan. Ang makikita mo lamang ay ang mga sign na nagtuturo sa daan papunta sa dasalan. Hanggang sa makarating kami sa kalagitnaan ng aming paglalakad. Hindi matandaan ni Danica kung saan ang tamang daan. Merong 2 daan ang aming pinagpipilian. Parehas kami ni Danica na nagtataka. Bakit walang sign na nakalagay? Gayon ay 2 daanan dito. Maya-maya pa ay napagpasyahan namin ni Danica na dumaan sa kaliwang daan at napagpasyahan namin na bumalik na lang kung sakaling namali kami ng daan. Laking pasasalamat namin ni Danica nang makakita kami ng tao at nakapagtanong kami. Sinabi nito na tama ang daan na aming tinatahak. Ganun pa din ang aking pakaramdam. Habang lumalapit kami, ay bigla akong kinabahan dahil sa aking nakitang ginagawa ng deboto habang papaalis kami ng kanyang bahay. Naghahalo ang kilabot at takot sa aking pakaramdam. Dala pa nito na malayo kami sa bahayan at walang tao sa daan. Yung mga ganitong eksena, napapanood ko lang sa mga pelikula. Hindi ko akalain na malalagay din ako sa ganitong sitwasyon. Magdidilim na, pero malapit na kami sa dasalan. Habang naglalakad, ay nakakita ko ng mga tila nagsasayawang tao na may hawak sa ulo. May sindi itong apoy at umiikot sa pagitan ng isang siga. Nakadagdag pa ito ng aking kaba. Dahil bihira akong makakita ng ganito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Dumating kami sa dasalan. Nagulat ako sa mga kasuotan ng mga deboto doon. Nakakulay puting damit at pantalon. Nakaapak at walang mga tsinelas. Nakatakip din ng pulang telang mga kanilang mga muka. Na tila ba'y sila'y nagpepenitensya tuwing mahal na araw. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman noong mga oras na yon. Gusto ko na mag-back out. Ngunit naisip ko ang hirap at layo ng lakarin at paglalakbay pababa. Isa pa, gabi na rin. Inaya ako ni Danica upang magbihis. Pinahiram niya ako ng puting damit. Nagtataka akong nagtanong sa kanya. Danica, bakit lahat sila nakakulay puti? Saka, bakit may mga takip sila sa mukha ng pulang tela? Ang weird naman. Ganyan talaga dito, Joanne. Kaya sila nakaputi simbolo ng pagiging malinis. Kaya naman nakatakip ng telang mga mukha nila ay paniniwala na walang itsurang mga espiritu sa kabilang buhay. Sinasanay na namin na wag tignan ng itsura ng mga isa't isa. Hayaan mo, masasanay ka din. Ganyan din ako nung una eh. Sagot ni Danica. Sa totoo lang, ay hindi ako sang-ayon sa mga sinabi niya. Tila taliwas ito sa mga nakagisnan kong mga aral sa Biblia. Ganun pa man, ay nagsuot at ginaya ko na lang din siya. Ngunit pinigilan niya akong takpan ng aking mukha ng tela. Sa kadahilanan na hindi pa daw ako nabibinyagan sa lugar na ito. Kaya hindi pa daw ako qualified na magsuot ng tela sa mukha. Kung saan-saan kami nagpunta dito. Inilibot niya ako kung saan-saang lugar sa dasalan. Hanggang sa makarating kami sa dasalan. Andun palang sinasabi niyang apo. Gaya ng sabi ko, nagulat ako sa aking nakita. Ang nasa isip ko ay lalaki si apo. Laking gulat ko na siya'y babae pala. Siya rin ang nakita ko sa picture na tila ba kinikilabutan ako pag nakatingin siya sa akin. Hinila ako ni Danica para ipakilala kay Apo. Apo, masaya po akong makita kayo ulit. Siya nga po pala. Papakilala ko po sa inyo ang kaibigan ko, si Joanne. Magandang gabi po, Apo. Ako po si Joanne. Magandang gabi mga dalaga. Mabuti naman napunta kayo ngayong buwan ng dasalan. Kumusta naman kayo? Mabuti naman po, Apo. As usual, busy po sa trabaho. Ganun ba? Kumusta ka naman, Joanne? Same lang po kay Danica, Apo. Busy po sa trabaho at sa pamilya. Mabuti naman kung ganun. Danica, pwede ba kitang makausap saglit? Opo, Apo. Ano po ba yon? Naglakad si Danica at si Apo habang nag-uusap para hindi ko maisip ang pinag-uusapan nila. Maya-maya ay bumalik si Danica at kinausap ako. Joanne, tara, isasama kita kung saan kami nagtitipon pagkatapos magdasal. Banggit ni Danica. Pagkatapos namin makapasyal, ay hinayaan na akong mag-isa ni Danica para makapagpahinga.
Ngunit gawa ng hindi din ako makatulog, naglakad-lakad hanggang sa may nakita akong babae. Nagsisisigaw ito. Mag-isa lang siya sa kwarto, na tila ba may kaaway. Hindi ko maintindihan ang nangyayari dahil kung ano-ano ang kanyang binabanggit hanggang sa maya-maya pa ay sumuka ito ng dugo hanggang sa kumalat ng dugo sa sahig ng kanyang kinatatayuan. Natakot at nagtatakbo ako papunta sa kubo na aming tinutuluyan. Ngunit nakita ko ni Apo na nagtatakbo. Joan, bakit ka nagtatakbo? May nakita po akong babae na nagsusuka ng sobrang daming dugo. Nagsisigaw po siya at tila may kaaway at kausap sa pader. Laking gulat ko nang nagalit ito sa akin. Bakit ka naman naninilip ng kwarto dito? Pasigaw nitong banggit sa akin. Hindi mo ba alam na pinagbabawal namin yan dito? Hindi mo alam kasalanan ginawa mo. Ha? Anong kasalanan? Wala po akong ginagawang masama. Maya-maya pa ay dumating ang mga kasamahan ni Apo at hinawakan ako. Tinali nila ako. Nagsisisigaw ako ng mga oras na yon. Walang kamalay-malay sa kasalanan na ginawa ko. Dahil sa isip ko, ay aksidente ko lamang iyon nakita. Lumipas ang magdamag at ang maghapon ay hindi ko nakita si Danica. Pagsapit naman ng gabi ay dinala nila ako sa isang madilim na lugar na malayo sa dasalan. Sa aking kinaroroonan ay tanaw ko ang kanilang ginawa. Sila'y nagdadasal sa rebultong kambing na may sungay. Oo, tamang inyong mga nadidinig. Dito ay kita ko din ang kanilang mga inaalay na hayop. Ginigilitan nila ito at iniipon ng dugo. Winiwisik nila ito sa kanilang mga muka na tila ba holy water. Pagkatapos nilang gawin niyon, ay naghubad sila ng kanya-kanyang damit at halos isang oras silang hubot-hubad habang nakahiga sa lupa. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi kasi ko makapaniwala na may mga ganoong nangyayari pala sa Pilipinas, lalo pat nasa madilim at nakakatakot akong lugar. Habang pinapanood ko sila ng mga oras na yon, ay sumagi din sa isip ko na baka patay nila ako at ialay. Dasal ako ng dasal sa Panginoon na sana'y panaginip lang nangyayari ng mga oras na yon. Lumipas ang magdamag, hindi ako nakatulog dahil sa takot at pangamba. Dagdag na rin ang pagkanta nila na tila ba nagtatawag ng demonyo. Sumapit ang umaga, ay dumating si Danica. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Magagalit ba ako sa kanya o matutuwa na andito siya? Joanne, andito ako para pakawalan ka. Ngunit wag kang tatakbo ha. Sinubukan kong pakiusapan si Apo upang makaalis ka na dito. Ganun ba? Gusto ko nang umuwi. Gulong-gulo na ako sa nangyayari. Umiiyak kong banggit sa kanya. Tinanggal ni Danica ang pagkakatali sa akin at binigyan ako nito ng pagkain. Ngunit hindi ko ito makain. Ikinuwento din ito sa akin kung bakit nila ako tinali. Danica, anong kasalanan ko? Ba't nila sa akin to ginagawa? Tungkol ito sa nakita mo ng isang gabi. Yung nakita mo kasi, isang mangbabarang. Oo, tama ka nang iniisip. Nakikipaglaban ito sa albularyo. Para sa amin, ay malaking kasalanan ng manood. Habang ikaw ang nangbabarang, bukod na lang kung ikaw ay pinanghintulutan nito. Sa kaso mo kasi, ikaw ay nanilip at labag ito sa kanya. Sinama ako ni Danica sa isang malaking kwarto. Ngunit nagulat na naman ako sa aking mga nakita. Puno ng dasal at orasyon ang kwarto. May nakita akong mga kagamitan na ginagamit sa pambabarang at pangkukulam. Mga litrato ng tao, mga damit ng mga tao, meron ding mga buhok. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng mga ganoong bagay sa lugar na dapat ay puno ng mga relihiyosong tao. Habang kami naglalakad, ay sinabi niya na pumayag na daw sila Apo na umalis ako at makauwi na din. Ngunit meron itong kapalit. Payag na sila na makauwi ka. Ngunit meron itong kapalit. Huwag kang magsusumbong kahit kanino. Huwag mong ipagsasabi tungkol sa iyong nakita at kung anong nangyari dito. Dala ng takot, ay dali-dali akong pumayag sa kanilang kondisyon. Ginupitan nila ako ng buhok. Kinuha ang aking pinagsuotan na damit at kinuhanan nila ako ng dugo sa pamamagitan ng pagtusok sa aking daliri. Dagdag pa ni Danica na kaya daw nila kinuha ang mga ito ay para madali nila akong balikan at mabarang. Habang pababa ng bundok, ay dama ko din ng takot at kilabot. Sa katotohanan lang,
ay tandang-tanda ko pa sa isip ko kung anong itsura ng lugar, anong itsura ng mga damo at mga puno. Nakauwi ako ng maayos sa amin at hindi na rin nagpakita si Danica sa akin. Nag-resign na din ito sa aming pinagtatrabahuhan. Makalipas ang 4 na taon, ay dala-dala ko pa rin ang mga alaala at trauma sa aking nakuha sa pangyayaring iyon. Dala ko pa din ang takot tuwing naaalala kong nangyari. Nasa isip ko pa din, baka balang araw ay balikan nila ako. Kumakapit na lamang ako sa dasal sa Panginoon. Ibinahagi ko ang kwento na ito para sa kaalaman. Sa 4 na taon ay hindi ko binanggit ito kahit sa aking pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi.